Wagas ang paghahari mo, O Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng mga labi magpupuri. Jesus, 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 maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Sa bawat puso, Jesus, ikaw ang kaloob. Iyong pangalan, bibigyan karangalan. Walang makahihigit sa lupa man o langit. Wagas ang paghahari mo, O Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng mga labi magpupuri. Jesus, 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 maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Kami sumasamba, kami lumuluhod, kami sumusunod. Ayan, isang mapagpalang gabi po. Sa paghahari mo, kami Ayan, isang mapagpalang gabi po sa atin, lalo't higit sa ating buhay na Diyos. Ayan, welcome po sa ating day 79 ng ating Speak Life live streaming. Sige po, malaya po tayong mag-share, mag-tag, ano po. Sige po, meron po tayong 2 minutes before po tayo mag-start. Jesus, maghari ka, mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila. Jesus, 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 maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila. Jesus, 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 maghari ka. Mga puso ng lahat ay sumasamba. Jesus, Jesus, maghari ka. Buhay ay alay, dakila ka. Ate Nori. Sige po, 1 minute po. Malaya po tayong mag-share and mag-tag ng ating live streaming. Hi, Mami Vicky. Puso ay nagagalak sa'yo. Kapayapaan ay bigay, biyaya mo. Di mangangamba sa mga pagsubok. Jesus, kinabukasan ko ay hawak mo. Wala nang hahanapin pa. Sige po, tayo po ay mag-start na sa ating programa sa gabing ito. Malinaw po ba yung boses ko? Pa-comment naman po.
Hello po, pa-comment naman po kung malinaw po yung boses ko. Ayan, thank you so much po. Sige po, tayo po ay magsimula na. Okay, tayo po ay nasa tema pa din sa Acts 17 verses 16 to 34 na may pamagat na Proclaiming Christ in the City. So before po tayo mag-start, tayo po ay manalangin na po idulog po natin sa Lord ang programa at ang flow ng gawain po ito sa gabi. Ano po? Okay. Hallelujah, Jesus. We praise and glorify your holy name, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon, Panginoon, ng patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan, O God, ng Speak Life live streaming, Panginoon, ay maraming kaluluwa, O God, ang naaabot, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Panginoon, dalangin ko, bawat isa sa amin, magmula sa makikinig, Panginoon, maging sa gagamitin mo, O God, sa gabing ito. Ama, dinudulog po namin ang aming mga puso na nawa ay pakalinisin mo po ito, Panginoon. I-ready mo nawa, Father God, ang bawat puso, Panginoon, ng makikinig, O God, upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi lamang, Ama, manatiling mapakinggan, kundi God, sa gabing ito, Panginoon, ay manatili, Ama, ang iyong mga salita sa aming mga puso, O God. Lord, we pray, Panginoon, na magkaroon nawa ng magandang connection, Father God, internet connection, Panginoon, upang tuloy-tuloy, Father God, ang programang ito sa gabing ito, Panginoon. Lord, muli sa iyo namin dinudulog, Father God, ang gabing ito, Panginoon, naway mabigyan ka namin ng kaluguran, Father God, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbabahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa muli, O God. Sa iyo po namin itinataas, Panginoon, ng lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan, Panginoon. Sa banal mo pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Sige po. Okay, dadako po tayo sa testimony. Okay, so ang testimony ko po sa gabing ito ay patungkol po sa buhay ko. Ano po, it's a life testimony po kung paano binago ng Lord yung buhay ko. Ano po, so hindi katulad ng iba na ang inyong lingkod po ay hindi pinanganak na sinasabing yung galing sa Kristiyanong pamilya. So ako po ay galing po sa Roman Catholic. Ano po, slow connection. Okay, so ako po ay pinanganak na Katoliko, pinalaki sa mga tradisyon ng aking pamilya. Ano po, ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon na may ginamit siya na mga grupo ng kabataan na kung saan inintroduce sa akin, pinakilala sa akin kung sino talaga ang Diyos. Way back 2016, if I'm not mistaken po, ako po ay na-invite ng mga kabataan. That time sila ay mayroong Bible study sa bahay ng tita ko, kasama yung mga pinsan ko. And nung ako ay napunta sa bahay ng tita ko, in-approach ako, kung kilala niyo po si Sister Leia Joy, ano po, siya po yung ginamit ng Panginoon na in-invite niya ako sa isang gawain. Sinabi niya sa akin na kung maaari ako ay mag-join, and out of nowhere, ako po ay umoo, ako po ay sumama sa kanila. And that moment, ano po, since ako talaga ay ang tawag dito, isa dun sa nagmamak salita ng Diyos, isa sa tao na hindi naniniwala personally pagdating sa Biblia. For me that time, yung laman ng Biblia ay puro story lang. Pero that moment, nung ako ay naanyayahan sa isang youth fellowship, dun pinakita sa akin ng Lord kung ano yung katayuan ko sa harap niya. Sabi ko nga
um, sabi ko nga marunong naman akong magbasa, pinag-aral naman ako ng magulang ko, pero pinakita sa akin ang lahat ng yon, lahat ng meron ako sa panahong yun ay baliwala pala talaga kung wala ang Lord sa buhay natin, wala ang Lord sa puso natin. So at that moment, dun ko nakita yung biyaya at pagmamahal ng Lord, na tunay nga talagang hindi siya nagpapabaya at hindi siya natutuwa sa mga taong lumilihis ng landas. So that moment, dun din ako nag-decide to follow Him. Pero along the process ng hindi siya naging madali. So may mga moment na since baguhan, so hindi pa ganun ka-firm yung pananampalataya, may mga moment na nangihina, pero salamat pa din sa biyaya ng Lord na patuloy akong ibinabalik sa daan papunta sa Kanya. Kaya po, biyaya ng Panginoon kung bakit po ako nandito sa inyong harapan. Biyaya ng Panginoon na ngayon ang iyong lingkod po ay ginagamit to share and to proclaim His name. So, sa Diyos ko lamang po itinataas ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan. So, ngayon po, tayo po ay dadako na sa recap. Ito po ay during nung last Sunday service sa Badian, na ang nagdala po ay si Pastor Carl. So, ang nagrema or tumatak po sa mind ko during the sermon or the message is yung Acts 17 verses 32 to 34. Yung about po yun sa tatlong tugon ng mga tao pagdating sa salita ng Diyos. Una, sabi po doon ay yung salita ng Diyos, yung unang tugon ng tao ay kutsain. Ibig sabihin, imamak yung salita ng Diyos, pagtatawanan ng salita ng Diyos. At yung pangalawa naman ay papakinggan yung kanyang salita, i-entertain, ngunit hindi din naman tatanggapin. So for example, na halimbawa, mayroong Bible study sa isang bahay, tayo ay pinatuloy, hinayaan na mag-share ng Word of God, but then again, after that, after marinig yung salita ng Diyos, hindi din naman tinatanggap. Ang sasabihin ay, sa susunod na lang ulit. So, ito yung commonly na ginagawa ng karamihan sa tao. Na yes, inaanyayahan na tayo na pakinggan yung salita ng Diyos. Inaanyayahan tayo mag-share ng Word of God, pero ang pinaka nakakatakot is pinapakinggan nga, ngunit hindi din naman tinatanggap. At yung pangatlong tugon ng tao pagdating sa kanyang sa salita ng Diyos ay yung sabi po dun sa 34. Yun po yung paniwalaan at yung mga tao ay manampalataya sa kanyang salita. So yun po yung tumatak sa akin during sa Sunday service po. Okay? Now, tayo po ay dadako na sa exhortation. So tayo pa din po ay nasa ating tema sa gabing ito, sa Acts 17 verses 16 to 34. So basahin ko po muna dito sa 16. Okay. Sabi po dito, samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa 17, kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Sa 18, ilan sa mga pilosopong Epicureo at Stoiko
ay nakipagtalo rin sa kanya. At sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya na si Jesus at ang pagkabuhay. Sa 19, siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sa 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga, kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Sa 21, lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. 22, kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may nakasulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos, kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipinapahayag ko sa inyo. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Sa 25, ni hindi rin naman siya pinaglingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Sa 26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang panahon ng mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ng Diyos baka sakaling sila'y mahagilap nila at siya'y matagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay ay nangutya ang ilan, ngunit sinabi ng iba, pakinggan ka naming muli tungkol dito. Sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. Subalit sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila si Dionisio na taga Areopago at ang isang babaeng ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. Ayan, so purihin ang Diyos sa kanyang salita. Ano po? So dito po sa Gawa 17, ano po? Ito po ay habang naglalakad si Pablo sa Athens, ano po? Hindi siya na-amaze dun sa nakikita niya. Ano po? So, ang naramdaman ni Pablo, he felt burdened. Ibig sabihin, siya po ay, siya ay naawa sa kalagayan ng mga tao na naroroon. Bakit? Kasi, sabi niya, di ba, habang nagro-roaming around siya doon sa lugar ng Athens, nakita niya na itong lugar na ito ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Ano po, so siguro sa atin, kung tayo yung pupunta sa lugar na to, ano po, karamihan sa mga tao, kung sila ay mapupunta sa lugar ng Athens, maaaring yung maramdaman at yung maramdaman natin is ma-amaze tayo. Bakit? Kasi ang makikita is naglalakihang mga templo. Ano po, iba't ibang statue yung nakikita. Pero kay Pablo, hindi po, yung sa paningin ng tao, it's an art. Ano po? Pero sa paningin ni Pablo, hindi yun yung nakikita niya, kundi ang nakikita niya is idolatry, mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, si Pablo, nahabag siya dun sa mga tao na nakatira sa Athens. So, I still remember nung
bago yung mission. So, kami po ay pinag-training ng Lord. Ano po, so, mission po yun sa Buria. So, naalala ko nung time na parang pang third atang assessment namin kay Pastor Aldwin. Kami po ay na-rebuke, kami po ay napagsabihan, at yung tumatak po sa isip ko that time is yung sinabi na, kung ngayon ko kayo papupuntahin sa lugar ng Buria, sinasabi ko sa inyo walang maliligtas. Bakit? Kasi maaring nakitaan kami na lahat kami or karamihan sa amin hindi siniseryoso yung training. Maaring yung nakikita sa amin, hindi kami nakikitaan ng kabigatan para dun sa mga tao na pupuntahan namin. Ano po, so, yun yung gumising sa amin at pinarealize sa amin na hindi lang kami pupunta doon just for nothing, kundi pupunta kami doon dahil yun yung pinapagawa ng Lord. Ano po, para ipakita sa amin ng Lord kung ano yung dapat naming gawin at kung ano yung dapat namin sa lugar ng Burias, which is ipakilala ang Panginoong Jesus sa lugar ng Burias. Ano po? And i-restore yung mga tao na nandoon. Okay? So ngayon, itong si Pablo po, dinala siya ng Lord sa lugar ng Athens for specific reason and specific purpose. Ano po? Una, yung unang reason ng Panginoon at purpose ng Lord sa kanya is maipakita kay Pablo kung gaano ba katindi yung kasalanang naghahari sa lugar ng Athens. At yung pangalawa, para ituwid sila sa pamamagitan ng katotohanan. Sa pagpapahayag ng katotohanan. Ibig sabihin, para i-preach yung gospel. I-preach yung good news. Ano po? Okay? Bakit? Kasi from that, ano po, kapag naipahayag yung katotohanan, sabi nga po 'di ba sa John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, saan daw po tayo palalayain? Okay? Palalayain po tayo unang-una from the bondage of sin. Ano po, katulad natin before, ang katayuan po talaga natin, even po sa kasalukuyan, yung katayuan ng tao sa harapan ng Diyos ay makasalanan. So, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nandito, ano po, at pinaalam sa atin na tayo talaga ay makasalanan. So, dun po tayo palalayain ng Panginoon. At dun sa mga tao na nasa Atenas, ano po, hindi lang mula sa kasalanan, kundi mula sa mga philosophical na pananaw. Kasi nga, di ba, marami pong nag-share na din dito sa platform na to na itong lugar ng Athens ay tahanan ng mga matatalinong tao. Ano po, kung kilala niyo po si Aristotle, sino pa si Plato, si Socrates, ano po. So they are the Greek philosophers na sinasabi. So yun po yung isang way ng Panginoon yung ipakilala yung katotohanan dun sa mga taga-Atenas. Ano po? So, itong si Pablo, wala siyang sinayang na oras, wala siyang sinayang na panahon. Ang ginawa niya, nangaral siya at nakipagpaliwanagan sa lahat ng tao na makakasalamuha niya. To the point na, even yung mga pilosopong Epicureo at mga Stoics people ay nakipagtalo po sa kanya. Okay, pag sinabi po nating Epicurean philosophers, ito po yung nagsasabi na live your life to the fullest. YOLO, sinasabi, di ba? You only live once. Ibig sabihin, i-enjoy mo lang yung buhay mo. Iwasan yung mga bagay na nakakasakit. Ano po? So, yan po yung paniniwala ng mga Epicurean philosophers. While itong si Stoic philosophers naman po, sila naman more on virtue. Pag sinabing virtue, ito po yung truthfulness, ito po ay goodness, honesty, justice, at marami pang iba. So, si Stoic philosophers, sinasabi dito na, mabuhay ka lang ng tama, okay na. Okay na. Maging mabait ka lang, basta wala kang tinatapakang tao, okay na yon. Yun yung paniniwala ni Stoic philosophers, which is, contradict po siya sa salita ng Diyos. Ano po? So, contradict siya sa tinuturo ng Bible. Bakit? Sinasabi kasi ng Bible, ano po, na no one is righteous. Ano po, wala kahit isa na masasabing matuwid. So, hindi sapat na ikaw ay
may virtue. Hindi sapat na ikaw ay mabait. Ano po, hindi sapat na ikaw po ay mabuti. Okay? So, ngayon, ang ginawa po kay Pablo, dinala po siya sa Areopago. Pag sinabi po nating Areopago, ito po ay lugar ng diskusyon. So, dito po sinusuri yung mga bagong idea. Since itong mga philosophers na to, yung mga nakatira dito sa Athens, mahilig po sila na mag-gather. Tapos ang gagawin po nila, wala po silang ibang ginawa kundi yung makinig ng mga bagong idea. So ngayon, ang gagawin nila, since itong si Pablo ay nangangaral patungkol sa Panginoong Jesus at sa muling pagkabuhay, so para sa kanila, since wala pa pong nag-share ng ganoon sa kanila, para sa kanila, new idea yon. Kaya ang ginawa nila, dinala nila si Pablo sa Areopago para makipagpaliwanagan. So itong si Pablo, kung babasahin niyo yung verse 22, kinuha niya po itong pagkakataon na to. Okay? Ang ginawa niya po, tumayo siya sa harap ng mga tao at prinisenta niya po yung gospel, yung word of God. So ngayon, itong si Pablo, hindi niya po kinondem yung mga tao. Hindi niya kinondem yung mga tao. Ang ginawa niya, pinuri niya yung mga tao na yun. By what? Sabi dun sa verse 22, sinabi niya dun na, sa lahat ng bagay, kayo'y lubhang relihiyoso. So, yun yung ginuha niya na, parang entry point, para ipakilala yung Diyos. Bakit nasabi na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso? Sabi sa verse 23, kung babasahin niyo po ulit yon, sabi niya doon, may nakita siyang dambana na may nakasulat na sa Diyos na hindi kilala. Ibig sabihin, unknown God. So, yun yung ginawa niyang entry point para ipakilala sa mga taga-Atenas kung sino at ano ang Diyos. Ang totoong Diyos. So, ngayon, itong Diyos na pinoproclaim ni Pablo or pinapahayag ni Pablo ay siya rin pong Diyos na pinapahayag ng mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa platform na ito. So, sabi nga, di ba, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, wala po kaming ibang pinoproklama o ipinapahayag kundi ang nag-iisang Diyos at ang pangalan niya po ay si Jesus. So, bakit ito yung pinapahayag namin? Kasi I believe itong sulat po ni Lucas sa gawa is hindi lang po siya para dun sa mga tao na yon. Hindi lang siya sa mga tao nung unang panahon. Bakit? Kasi ito po, suited din po at applicable din po siya sa mga tao sa kasalukuyan. Kasi, kung mapapansin nyo po, yung nangyayari before, siya rin pong nangyayari sa kasalukuyan. Actually, mas malala pa. In what way? By worshiping many idols. So, pag sinabi nating idols, okay, nung panahon nila Pablo, etong idols na to is yung mga images talaga. Pero ngayon, sa kasalukuyan po, pag sinabi nating idols, hindi lang po siya patungkol sa mga images na gawa ng kamay ng tao, kundi katulad na lang po ng pera, asawa, trabaho, even yung sarili po natin can be considered as an idols. Pag sinabi nating idols, lahat ng bagay na nagiging dahilan para mawala tayo sa Panginoon, yan po ay considered na idols. Ngayon, sabi sa Matthew 6:21, kung babasahin po natin, kung meron po kayong Bible, wait lang po. Sabi po sa Mateo 6:21. Sabi po dito, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. So, pag sinabi natin kayamanan, mga bagay, ito yung mga bagay na pinapahalagahan natin. So, ito yung sabi ng Panginoon na kung saan daw yung kayamanan natin, nandun yung puso natin. At sabi sa Matthew 6:24, jump tayo sa 24, sabi dito, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa,
o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So, we know, at kung hindi nyo man alam, ito po'y pinapaalam sa atin ng Panginoon na ang Diyos po natin ay mapanibughuin. Seloso po ang Diyos. So, even sa akin, before, nung ako po ay nasa Catholic pa, pasintabi po dun sa mga So, nung ako po ay nasa sa aking dating pamumuhay, meron po sa amin dati nagtuturo, yung tinatawag na katekista. So, isa po sa tinuturo sa amin, yung patungkol sa 10 utos ng Diyos. Even po dun sa 10 utos ng Diyos, yung pinaka number 1 po doon, sinasabi doon na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So, ibig sabihin po, hindi talaga tayo pwedeng magkaroon ng maraming Diyos, sapagkat siya lamang po ay nag-iisa. Now, paano naman natin maibibigay yung karampatang papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos kung hindi naman po natin siya kilala personally? Now, sa verse 24 ng Gawa 17, ang nangyari po dito, Paul began to explain na itong tunay na Diyos na to, siya yung lumikha ng lahat ng nasa sanlibutan. Lahat ng bagay na nasa sanlibutan, kasama po tayong tao. Kung mababasa po yan sa Genesis chapter 1 verse 1 pababa. At yung sa Deuteronomy chapter 10 verse 14. Ang sabi po dito, bagaman sa Panginoon mong Diyos ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa at lahat ng naroroon. Ibig sabihin, lahat ng ito nakikita natin, ay ang Panginoon po ang may gawa at hindi po ito likha ng tao. Ibig sabihin, totoo at buhay ang Diyos. So, sa verse na ito, binanggit ni Pablo that He is the God of heaven and earth. So, dahil nga po siya yung may likha ng lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi po siya naninirahan sa templo na gawa ng tao. Now, sa verse 25, dito naman po, Paul explained further, na hindi din siya nangangailangan ng service ng tao. So, hindi siya kailangan na bitbitin. So, bakit? Kasi, He is a sovereign God. Siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, kahit wala tayo. He can exist, even without us. So, ang katotohanan, hindi ang Diyos yung nangangailangan ng service natin. Tayo po yung nangangailangan sa Kanya. Yung tao yung nangangailangan sa Kanya. Bakit? Sapagkat, sabi po doon, sapagkat sa Kanya nanggaling yung buhay at hininga natin. Kung wala ang ating Diyos, wala din po tayo. Napaka-imposible na tayo ay mabuhay kung wala ang Diyos. Siya yung nagtakda ng simula at katapusan natin. Siya yung nagtakda ng simula at hangganan natin. Bakit? Para hanapin daw po natin siya. Kasi nga, sa Kanya nakasalalay yung buhay natin. So ngayon, para sa mga hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, so hindi po accidentally na nakakapakinig tayo ng salita. Nakakapakinig po kayo ng salita ng Diyos. Hindi po accidentally na kayo nakakanood sa platform na ito. Bakit? Dahil hindi din accidentally na buhay pa tayo ngayon. Meron pang purpose ang Panginoon kung bakit binibigyan pa tayo ng hininga, binubuhay pa tayo araw-araw. Sabi nga po, 'di ba, na yung pagtulog po natin is decision natin 'yon. Pero yung pagising po natin sa umaga, that is blessing coming from the Lord. Hindi po natin yung decision. Decision po yun ng Panginoon. Decision po yun ng Diyos. So, ang Panginoon po ay nagbibigay pa ng pagkakataon sa atin. To know Him, to seek Him deeper. Para kilalanin natin siya mas pa kaysa dun sa pagkakilala natin sa Kanya dati. So, sabi dun, di ba, pinalampas ng Diyos yung ating mga kahangalan before. Pero hindi po ibig sabihin na yung Diyos na yun ay, yung Diyos natin ay, tinotolerate yung kasalanan. Hindi po. So, kung ang katotohanan po, galit po ang Diyos sa
kasalanan. Wala pong maliit o malaking kasalanan. Pag sinabing kasalanan, kasalanan po talaga yan sa ating Diyos. Kaya ngayon, ang ating Panginoon ay gumagamit po siya ng mga instrument, just like Paul nung unang panahon and even the apostles. Ano po? And gumagamit ang Lord, katulad itong platform na to present the gospel of Jesus Christ. Ano po? Para magpakilala sa mga tao at makilala natin siya ng higit kaysa sa pagkakilala natin sa Kanya before. So, ibig sabihin, may panahon pa ng awa. Ano po? Baka nagko-question kayo na, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari yung judgment? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin pinaparusahan ng Diyos yung mga taong nagkakasala? So, sabi po doon, may panahon pa po ng awa. Sabi doon sa 2 Peter, kung babasahin niyo po, 2 Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi po dito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So, hindi po nais ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Ano po? Kundi ang gusto ng Panginoon, tayo pong tao ay magsisi mula sa kasalanan at talikuran talaga natin yung kasalanan. Kaya sabi po dun sa verse 30, the Lord commanded us to repent. Pag sinabi natin commanded, hindi po to request. Hindi din po ito suggestion. Ano po, kundi, pag sinabing commanded, ibig sabihin po talaga nun, ay iniuutos po talaga ng Panginoon. At pag sinabi nating utos, katulad, di ba, halimbawa sa bahay natin, yung magulang natin, inuutusan tayo na, halimbawa, Rika, Bersabe, ikaw ay magsaing na. So, kapag alam natin na yung magulang natin yung nag-uutos, ibig sabihin, kailangan talaga natin siyang sundin. Kasi kapag hindi natin sinunod, maaring yung magulang natin ay magalit sa atin. Ganun din po ang Panginoon. Ano po? So, the Lord commanded us, iniuutos niya na tayo ay magsisi. Pag sinabi pong repent or repentance, yung Greek term po dito is metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng kaisipan. Ibig sabihin, turning away from sin. Total rejection of sin, not crying over sin. Pag sinabi natin crying over sin, yung nagpray tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, pero after that, bumalik pa din tayo sa ginagawa nating kasalanan. That is crying over sin. Hindi po yun yung sinasabi ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, changing of mind, baguhin mo yung kaisipan mo. Ano po? Okay? So, ibig sabihin, talikuran mo talaga yung kasalanan mo. Okay? So, bakit iniutos ng Panginoon? Kung babasahin po natin yung 2 Peter chapter 17, verse 31, sabi po doon, may itinakdang panahon ang Panginoon, na time will come, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat po tayo ay i-judge ng Panginoon. Lahat tayo ay huhukuman ng Panginoon, mananampalataya ka man o hindi. Isa po sa way ng pag-judge ng Panginoon is kung paano tayo mamuhay. Pangalawa, kung paano natin isinasapamuhay ang salita niya. No po? So, may itinakdang panahon para sa paghuhukom sa pamamagitan ng taong namatay at muling nabuhay. That is Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yung pagkabuhay, yung resurrection ng Panginoon, that is proof, pruweba po yan ng Panginoon na siya talaga yung makapangyarihan. And proof yun na tayo talaga ay dadating sa point na tayo'y hahatulan ng Diyos. Lahat tayo ay huhukuman ng Diyos, mananampalataya ka man o hindi. Ibig sabihin, no exemption. Hindi ako pwedeng hukuman kasi mabait ako. Hindi po ganun. Lahat, no exemption. Ngayon, ano yung magiging basihan ng Diyos sa kanyang paghuhukom? Walang iba pong basihan ng Panginoon kundi ang Bible. Yung Bible po, that is the express mind of God. Etong Bible na to, ina-expose nito yung katayuan ng bawat tao. Yung katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. So, kaya nga marami pong tao yung
pilit na iniiwasan itong Bible na to kasi nga isa sa ina-expose nito yung pagiging makasalanan natin. So ngayon, in order for them na hindi ma-feel guilty siguro, ang gagawin na lang is iniiwasan, which is mali. So tayong tao kailangan ay basahin, aralin, pakinggan yung salita ng Diyos kasi from that tinutuwid po tayo ng Panginoon. So ngayon, habang may panahon pa na ibinibigay ang Diyos sa atin, huwag po nating piliin na magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. So, lahat tayo before, at hanggang sa ngayon, marami pong tao yung tinatawag na lost. Nagpapaikot-ikot, pilit na lumalayo sa Panginoon. So, lahat po tayo before, yung mga mananampalataya, tayo po ay lost before. Kaya nga, di ba sabi doon sa kanyang salita na naparito ang Panginoong Jesus, ang ginawa niya, hinubad niya yung pagiging makadiyos niya, o pagiging Diyos niya, at nagkatawang tao to save us. Para hanapin tayo, para iligtas tayo, at hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. At hindi tayo mapahamak. So, sa muling pagbabalik ng Lord, no mercy at all. Ibig sabihin kasi, judgment day na po yun ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa pahayag na bababa ang Panginoon, mula sa alapaap, at makikita ng lahat ng mata. Ang makakakita po yun is our naked eyes. At ang sabi doon, marami ang tatangis, marami ang iiyak. Bakit? Kasi nakikita nila na bababa ang Panginoon. At ibig sabihin nun, wala na pong grasya, wala na pong panahon para makapaghingi pa ng tawad sa Diyos. Kasi maraming panahon na yung ibinigay ng Panginoon sa atin hanggang sa kasalukuyan. Habang wala pa ang Diyos, hanggang ngayon po siya ay nagliligtas. Hanggang ngayon po siya ay nagbibigay ng pagkakataon. Meron pa pong mercy na ibinibigay ang ating Diyos. Kung siguro nabasa niyo po yung patungkol dun sa story ni Noah, di ba po, nung siya ay gumagawa ng arko sa taas ng bundok, ang ginawa sa kanya ng mga tao ay pinagtawanan, pero they don't believe na yung arko na yon na ginagawa that time ni Noah, it shows kaligtasan po, kasi time will come, magkakaroon ng baha, pero ang ginawa ng mga tao ay nagpatuloy sa kasalanan. Pero sa atin, sa kasalukuyan, ang ating kaligtasan po ay nasa Diyos lamang, sa ating Panginoong Hesus lamang. Na magkaroon talaga tayo ng pananampalataya at sumunod talaga tayo sa Kanya. Ayan. So ngayon, sabi po doon is, kung babasahin niyo po yung Romans 1:18, sabi doon, ibubuhos ng Diyos ang Kanyang puot, mula sa langit, para sa mga taong ayaw manampalataya at ayaw makinig at ayaw sumunod sa Kanya. Kung babasahin po yung Romans 1:18, bago i-present ni Paul yung sulat na yon, bago niya, pagkatapos niyang sabihin yung layunin ng letter na yun para sa mga taga-Romans, ito agad yung bungad niya. Yung sinasabi niya doon na wrath of God. Pag sinabi pong wrath of God, iba po yan sa galit. Yung galit kasi, nabawa, dalawang tao, ang tawag ito, nagkaroon ng tampuhan, tapos itong isang tao na to, nagbigay siya ng peace offering, nagbigay siya ng gift dito sa isang tao na to, tapos bati na sila, that is galit. Pero yung sinasabi po dito ng Diyos, much deeper meaning kesa dun sa galit. Puot po talaga yung sinasabi dito. So ngayon, bakit ito yung bungad agad sa atin? Kung babasahin niyo po yung Romans, in order for us to be warned, para po tayo ay ma-warningan na magkakaroon po talaga ng, magkakaroon talaga ng judgment. Ma-warningan tayo para tayo ay ma-aware. At tayo ay makapag-prepare. So ngayon, paano naman po dun sa mga mananampalataya? Itong gawa 17, hindi lang po ito para sa mga hindi mananampalataya. Para sa mga mananampalataya, meron din pong itinuturo sa atin ang Diyos. So, don't stop proclaiming Christ sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng dako kung nasa saan tayo.
Ano pa, maging pamilya mo man yan, maging sa trabaho mo man yan, sa kaibigan natin, sa mga kaklase natin, kung kayo po ay nag-aaral, don't stop proclaiming Christ. Ano po? Because maybe sila po yung tinutukoy ng Lord. Ano po? Dun sa Matthew chapter 9, yung sinabi doon na marami ang aanihin, kaya lang kakaunti yung mga ani, kakaunti yung mga laborers. Ano po? So ngayon, ang gusto sa ating makita ng Diyos, all He wants from us is to be, to felt burdened. Ano po? Magkaroon tayo ng puso na nababagabag para dun sa mga tao na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi pa nakakakilala at hindi pa nananampalataya. And aside from that, ang gusto ng Diyos is yung totally committed talaga tayo. Ano po? So yes, iba-iba yung magiging tugon ng tao, maaaring kutsain tayo. Pangalawa, pwedeng i-reject yung salita ng Diyos. And yung last po doon, mayroon tatanggap at sasampalataya. So, ngayon, paalala po dun sa verse 34 na wherever the word of God is preached, mayroon at mayroon talagang mananampalataya dyan. Kung makikita nyo po, di ba, si Pablo nangaral sa Athens, pero dun sa last part ng Gawa, chapter 17, meron pa ding nanampalataya at that time. Okay, katulad na lang po nung ibang mga tao sa taga-Athens, kasama po doon sina Damaris at Dionisio. So ngayon, para sa mga mananampalataya, hindi mo kailangang i-sugarcoat ang salita ng Diyos wait lang. Ayan, so hindi mo kailangang i-sugarcoat ang salita ng Diyos. Pag sinabi natin sugarcoat, yung parang gagawin natin is nagpe-preach tayo na katulad na lang na punta tayo sa church na ganito kasi sa church na to o kaya kapag tayo ay sumamba or nagsimba, yayaman tayo. So hindi po yun yung tinuturo sa atin ng Bible. Ang gagawin lang po natin is sabihin talaga yung katotohanan sa mga tao. Kasi nga 'di ba sabi doon, yung katotohanan yung magpapalaya po sa atin. So yung karamihan din sa mga nagpipreach, ang ginagawa na lang sa salita ng Diyos is for motivational na lang. So hindi din po yun po pwede. Okay po? So gawin lang po natin is yung gawin natin yung pinapagawa po ng Diyos sa atin. Ano po yun? Preach the word of God, preach the truth. Just like Paul. Okay po? Nandyan ka sa lugar kung saan ka ngayon, kung ikaw ay nag-aaral sa school, kung ikaw ay nagtatrabaho, for specific reason and purpose din po yun. Okay po? So, that is to preach the gospel. Ipakilala ang tunay at nag-iisang Diyos, and His name is Jesus. So, I hope po, tayo po ay may naunawaan sa gabing ito. And, ayan, isa po sa tinuturo natin na, don't stop proclaiming Christ. In the city. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nag-antabay, sa lahat po ng nakinig sa gabing ito, sa ating live streaming. Okay po? So, before po tayo dumako sa shout out, ayan, before po tayo dumako sa shout out, sige po tayo po muna ay manalangin. Tayo po mag-closing prayer muna. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise and glorify your holy name po, Panginoon, sa gabing ito. Ama, maraming salamat po, Ama, sa pagsama mo, Panginoon. Hallelujah sa amin sa gabing ito. Salamat, O God, sa iyong mga salita, Ama, na tunay ngang gumigising, Panginoon, sa amin. Tunay na nagpapaalala ito, O God, sa amin na kailangan, sa bilang mananampalataya, Panginoon, kailangan namin gawin ang iyong iniuutos sa amin, which is to preach the gospel, O God. Sapagkat sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, marami pong kaluluwa ang maaaring maligtas. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko, O God, na hindi lang po namin, Panginoon, napakinggan ang iyong mga salita. Bagkus, Panginoon, ito'y magsisilbing reminder sa amin sa araw-araw, O God, na unang-una, Panginoon, hindi kami maaaring maglingkod, Father God, sa maraming Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, ang paglilingkuran namin, Father God, habang kami, Panginoon, ay nabubuhay. Ama, sa gabing ito,
Patuloy mo, Panginoon, pagpalain, O God, ang programa, Panginoon. Hallelujah, itong 100 Days Speak Life live streaming, Panginoon, maging ang mga ginagamit mo, O God, mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo sa platform na ito. Maging Lord, patuloy mo din po, Panginoon, na gabayan, samahan, Panginoon, ng mga tao, O God, na umaantabay, Panginoon, sa programang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Dumali nawa ang pagpapala, Panginoon. Pagpapalang espiritual, O God, sa mga tao, Panginoon, na nakikinig, O God, sa gabing ito. Purihin at dakilain ang iyong napakadakilang pangalan, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa banal mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Tayo po ay dadako na sa ating shout out. Sino pong gusto magpa-shout out? Wait lang. Yan. Naririnig pa po ba ang aking boses? Ayan. Shout out po sa lahat ng gising pa, sa lahat ng umaantabay sa gabing ito. Wait lang po eh. Sino pong gusto magpa-shout out? Comment lang po. Ayan. Shout out po kay Sister Nori Ilano. Ate Nori, shout out. Shout out din po kay Mami Vicky Morena Jokno Flores. Shout out din po kay Kuya Roger Lego. Shout out din po kay Ate Ana Recuerdo. Ate Ana, maraming salamat sa iyong re-remind sa amin. Shout out din po kay Sister Althea Jeronimo Malakas. Ayan. Shout out din po kay Lan De Leon. Shout out kay Lilibeth Case or Case. Ayan. Shout out din po kay Brother Andre Dalumpines. Shout out din po kay Mami Chi Lumen. Shout out kay Sister Reyes Maria Rowena. Shout out din kay Ate Betchay mula sa Morocco. Shout out kay Sister Jasmine Villegas. Shout out din kay Gia Lahoy Dalumpines. Kay Sister Jubilee Vesmanos, kay Brother Chris Paraiso. Shoutout din po kay Sister Abigail Rialingo, kay Brother Janjan Flores, kay Sister Shirley Mirasol Lancaster. Shoutout din po kay Mami G, Jess Lahoy. Yan, shoutout din po kay Mami Lois Ching. Shoutout kay Sister Rica Bersabe, kay Sister Vanessa Anyunuevo. Shout out kay Brother David Ching. Kay Mami Zilden Dalumpines Paulo. Shout out kay Brother RJ Sandigan. Shout out din po kay Diane Gomez. Shout out kay Brother JJ Jezrael John Lahoy Dalumpines. Kay Sister Irene Kida, and kay Sister Leia Joy Salise. Ayan. Shoutout din po sa lahat ng pastors mula po sa ating main church, Pastor Aldwin Ching, sa pastor po sa Antipolo. Okay, and guys, Pastora Mirna, shoutout po. Shoutout din po sa lahat ng pastors sa Bicol. Pastor Carl Sandigan from Piudoran. Okay, Pastor Bong Flores sa Balian Church. Kay Pastor Alan Flores, Burias Church, and kay Pastor Pastor Alvarico Flores, and Pastor from Tapel, Pastor Berting and Pastor Vicente. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Bukas po ulit, patuloy po nating suportahan ang ating ang programang ito. Okay, tomorrow po ang speaker po is si
Pastor Berting Salise. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. And even po sa mga hindi ko po na i-shout out, God bless po sa inyong lahat. Yan po. Bye po.